Paano gumawa nung purchase? So, click nyo PR, lagay natin yung date. Automatic na yung PR number natin. So, select natin RWA 9184. Tapos, lagyan natin ng unit. Kung anong unit nyo. For example, RIM. Item is sample bond paper. Searchable pala yung text box natin. So, kahit anong keyword lalabas dyan. For example, kahit 70 GSM, ilalagay natin lahat ng may 70 GSM, lalabas na. Then, automatic yung stock number, quantity, then unit cost. Lagyan natin na expandable. So, unit. Lagyan natin printer. Tignan natin kung may lalabas. So, yun. 1. So, sabihin natin 11,500. Now, pag okay na yan, pwede natin lagyan ng purpose. Or office supply. Then, kung sino yung nag-request, sino yung principal. Okay. So, makakapag-print na tayo ng purchase request natin. Then, click mo yung canvas. Ano yung date ng canvas natin? Kung same lang nung PR date, kaya natin ilagay. Pero, should not be earlier than PR date. So, lagyan natin ulit 7-1. Tapos, kailan yung deadline? 7-1 ba? Or 7-2? Or later? Okay? Then, sino yung canvasser? Sino yung back chair? Then, click add new. Then, print na tayo ng PR natin. For abstract, so, automatic, kukunin niya yung bid date natin, tsaka date of opening. So, kung sino yung mananalo sa... So, kinolect natin lahat ng canvas, di ba? So, sino yung mananalo doon, or gusto nyo panalunin, ilalagay nyo dapat dito sa unang text box. So, for example, si 3G's Trading nanalo. So, ilalagay natin dito yung amount niya. So, kung same yung amount ng nasa PR natin, so no need na to edit. Pero kung mas mababa pa siya, then palitan natin. So, like for example, 790 lang siya. Ito, 11,100. So, second and third, kahit sino na doon sa dalawang pinagkanbasan nyo. So, it will not matter naman eh. So, example, si instruction. So, lagay natin kung ano yung quad nila. Yung mid cost nila. So, unit cost na 600. For example, ito. So, makikita nyo sa baba kung sino yung mananalo. So, siya pa rin kasi nga siya yung lowest bidder natin. Or, kung hindi man ito yung lowest bidder pero ito yung gusto nyong panalunin, palagyan nyo lang ng kung ano yung recommendation nyo, bakit yun siya yung pinili nyo. Okay? So, lagay natin yung mga back member natin. Ano yung secretariat natin. Then, pwede na tayo mag-print ng AOB natin. Then, pag may AOB na, create PO. So, yung AOB date natin or yung opening date, so hindi dapat mas mababa sa opening date. So, it's either same date or later date. So, automatic yung PO number natin. Tapos, yung sino nanalo sa supplier, pipili na lang tayo ng mode of procurement. Kung small value ba, date, so 7-day calendar days after the receipt or within 10 days ba or 15 days after the receipt ng PO natin. So, next is delivery return. We have here FOB destination
Nang ibig sabihin is, yung seller yung responsable sa transportation cost or yung free delivery charges. Tapos, sa kanya pa rin yung insurance, if ever man na insurance is applicable para kung ma-damage man yung item during the travel time, hindi i-shoulder ang cost ang cost pa rin nun is shoulder ng supplier. Or kung NA nang lalagay natin, so meaning delivery is not applicable. So, payment term, and 30 or 10 calendar days. Then, funds available, sino yung ADAS 3. And then, kung sino yung schooled. Kung gusto nyo palang may brand na yung bibilin nyo, so, lagyan nyo ng brand dito. Kung wala sa drop down, pwede natin lagyan. Pwede tayong type Epson L311 L3110. So, kasi wala, at tanongin tayo kung i-save natin. So, yes. Para pag print natin ng PO, meron siyang brand name. Next is IAR. So, PO date natin is 7/1, should not be earlier than 7/1. So, 7/2, billing statement, invoice date, 7/2. So, automatic, ilalagay inspection date, tapos accepted by 7/2 pa din. And then, sino yung ating mga inspectorate? Tapos, kung sino ang nag-receive. Dito, lalabas na yung mga item natin doon na dapat ma-receive natin. So, si bond paper at saka si printer. Yan, print na natin yung IAR. Click New RIS. Date should not be earlier than inspection date. Select natin yung kung isang tao lang yung pagbibigyan nyo, so pwede siyang isang RIS lang. Okay? So, as you can see, pag semi-expandable, meron siyang property number. Pag wala, pag commonly use supply lang siya, wala siyang property number. So, pwede mong click ng RIS nyo and ICS. So, makakapag-print lang kayo ng ICS pag merong semi-expandable na item sa RIS nyo. Kung gusto nyo palitan yung RIS number, double-click nyo lang at palitan nyo yung series number. Series number lang papalitan nyo. Same with PR. So, yung palitan. Sa PO. Yung palitan. Sa IAR, ganun din. Okay, so click nyo muna itong word na IR number tapos saka yung double click ito.